Hello. Hello. Good morning po. Ang ating pong pag-uusapan ay ito pong mga bagay na to. Unang-una, brief overview po nung paragraph 1 na pinag-usapan po natin nung isa pang nakaraang linggo. Napakahalaga pong i-review natin kasi hindi ko po alam kung lahat na gets o nakuha yung pinakabuong buod na diwa ng paragraph 1. Pagkatapos po, ang topic natin ngayon ay paragraph 2. Ito po yung, ang mga titingnan po natin yung framework ng governance in paragraph 2 tungkol po sa batas, justisya at kapayapaan. So pag sinabi niyo pong framework, ito po yung sistema na umiiral, no? Tapos titingnan po natin yung lawful to accept and execute. Ang mananampalataya ba, pwede ba siyang magtrabaho o ma-involve sa gobyerno? Yun po yung topic sa letter C. Yung topic po sa letter D, management and maintenance. Kapag ikaw ay nasa loob na ng gobyerno, ang sabi po ng paragraph 2, meron kang minamanage at meron kang minamaintain. So parang meron kang isang sasakyan na binili mo na dapat dadalhin mo sa kasa para ma-maintain mo siya. Tapos meron pang tinatawag na Christian influence in governance. Kapag ang isang mananampalataya nasa loob ng gobyerno, ano po yung uri o itsura ng impluensya niya dun sa anumang sangay ng gobyerno na kinagagalawan niya. Pangapat, medyo weird, no? Merong tungkol sa gera. At yung panghuli, from A to F. Ito po yung practical application sa Philippine government setting. So titingnan po natin ano ang itsura ng paragraph 2 na matagal nang ginawa kapag in-apply mo yan sa Philippine setting sa panahon natin ngayon. Ngayon, ang question ko lang po, kasi po limited ako ng time, sinabi ko lang po kay Pastor George, pag napapansin nyo kapag ako yung nagsasalita, napakadaming slide, no? Produkto po ng Colossians 3:23 yan. Whatsoever you do it wholeheartedly for the Lord. So marami pong research akong ginawa para mapabuti itong serbisyo na to sa inyo. Okay? So ang mapapansin nyo habang nagsasalita ako, dahil may oras po ako, so bibilis yung yung slide, no? So ganito po suggestion ko. Pwede nyo po siyang ma-access sa website natin. Website ba tawag? Sa technical po, kung gusto nyo makakuha nung kopya, parang intindido nyo lang kung ano yung mga pinagsasabi ko na mabibilis tapos maraming slide. Pero ang bibigyan ko po ng din dito yung mga importanteng bagay. So, i-review lang po natin kasi ito po mahalaga. Bakit ordain ang gobyerno? Ito po yung pinag-usapan natin noong nakaraan. Tapos pangalawa, bakit merong ordain na gobyerno? Napag-alaman po natin na very important po na bakit nagiging ordain ng gobyerno? Kasi nga, dahil sa Diyos. Diyos po ang nag-ordain. Pero hindi lang po siya basta nag-ordain kasi meron siyang katangian na bilang hari ng lahat. Ibig sabihin yung attributes niya, yun ang naging batayan kung bakit kaya niyang mag-ordain ng gobyerno. Nanggaling po sa katangian niya. Tapos pangalawa, makikita po natin kung merong ordain na government, ano ngayon? Ito po yung pinag-usapan natin para daw sa God's own glory, ang unang dahilan kung bakit may ordain na government. Pangalawa, makikita po natin binanggit yung public good para sa kapanganan, sa benefits ng mamamayan, public good. Tapos nakita din po natin pinaghiwalay yung trabaho ng iglesia at saka ng gobyerno. Doon po pumapasok yung power of the sword
and defense, tsaka yung punishment. Yun po yung buong diwa na ating tinadakay. Pero kapag hindi nyo po kasi naiintindihan yan, may epekto po yan sa paragraph 2. No? Ibig sabihin yung paragraph 1, paragraph 2, at saka paragraph 3, magkakaugnay sila. Huwag na yung iceberg. Okay. Bago po ako tumuloy, ipaliwanag ko lang po sandali yung objective tsaka subjective. At saka yung paggamit ng impormasyon tungkol sa full counsel of God. Si Pastor Noel po, naalala ko noon, nagbigay siya ng isang mensahe tungkol po sa Christian liberty. Ginamit niya yung objective tsaka subjective. Paano po siya ginagamit? Ang sabi po ni Pastor Noel, maliit pala, no? Pagtingin mo, ginamit niya po yung Romans 8:2 kung ano yung kalagayan natin kay Kristo. Tayo ay malaya na. Ang tawag po ni Pastor Noel doon, objective. Ibig sabihin, ito yung katotohanan kung ano yung kalagayan natin kay Kristo. Subalit, iba-iba po ang karanasan ng mga nanampalataya doon sa verse na yon. Merong matured, merong hindi. Merong nagtatanong, akala ko ba malaya, bakit pa rin ako nagkakasala? So ang tawag mo nyo po doon, subjective. Kaya kung titingnan po natin, yung objective, ito yung dapat. Ito yung dapat sana. Ito yung mentality na dapat or dapat sana. Pag sinabi po natin subjective, ito po yung realidad na nangyayari. Kung ito yung dapat, ito yung realidad. So paano mo siya i-reconcile? Ibig sabihin, hindi porket ang subjective experience natin ganito, hindi natin paniniwalaan o sasabihin natin na mali yata yung objective na pinaniniwalaan natin. Ganon din po sa sa pinag-uusapan natin. Yung 1689, chapter 24, Civil Magistrate, yan po yung dapat. Ano yung dapat na ginagawa ng mananampalataya kapag nasa gobyerno siya? Pero sa kaliwa, makikita natin yan ang realidad. Marami tayong problemang nakikita na may kaugnayan sa pamumuno po ng gobyerno. Pero hindi po ibig sabihin yan, hindi tama yung 1689. Binibigyan lang tayo ng pangunawa kung paano mo siya iintindihin at paano tayo magre-respond. Okay, yun po yung yung objective at saka subjective na principle. Meron naman po dito yung paggamit ng information tsaka yung whole counsel of God. Okay? Sabi po daw nila, very informative daw ang CM approach. Pero ang tanong, meron ba tayong information overload or information processing? Yung bang mga nakikita natin yung information, papasok tapos lalabas. Paano natin ginagamit ang information sa perspective ng whole counsel of God? O paano natin gagamitin yung information na nakukuha po natin sa civil magistrate? Pag ginamit po natin yung salitang faith in the broadest sense, cover niya po yung buong Genesis at saka Revelation. Lahat ng puro katotohanan, ang tawag po natin doon sa pagpapahayag ng Diyos sa sarili niya, whole counsel of God. Okay? So, ibig sabihin, yung mga information po natin nakukuha o nadadampot, okay, part po ng, ng full counsel of God. So, paano niya i-apply? So, meron po kang ginawa rito kung paano gagamitin yung information sa paragraph 1. So, makikita ninyo, may tanong, if we have a personal problem with authorities, in what area of paragraph 1 do I have a lack of knowledge, issue, or health attitude? Dalawa po problema natin kapag may impormasyon tayo. May kakulangan ba ako sa kaalaman? Pangalawa, alam ko, pero heart issue. Ibig sabihin, ayokong sumunod. Saang parte? Baka may problema po tayo sa God's attribute. May problema po tayo sa pagtanggap natin na ang gobyerno ay ordained. O tungkol sa God's glory, public good, power of the sword. So yung laman po ng principles or doctrine sa paragraph 1, ito po yung mga impormasyon na dapat nagbabago sa
ating pananaw. So, yun po yung application ng information. Okay, paragraph 2. Okay. Yung paragraph 2 po, pag tingnan natin yung civil registration, nagtataka rin ako bakit may paragraph 2, bakit hindi paragraph 1. Remember, yung una pong discussion, ang background po ng civil magistrate, gera. So meron siyang, ang uri ng gera, religious in nature, meron din po persecution na nangyayari, tsaka power struggle. Kung gano'n ang background, ang sabi po ng ni Dr. Andrew Occam, isang expositor ng 1689, due to the persecution of the church by the state, some religious group, yung tinatawag po nilang Anabaptist, have taught, tinuturo po nila na it is sinful for a Christian to be a part of the government. Parang ganito, pinipersecute na nga tayo, tapos sasama ka pa sa gobyerno. Parang hindi yata tama yun. Ganun po yung sinasabi. Kaya pumasok yung paragraph 2. At makikita nyo rin po rito, sa palagay nyo, sa paragraph 2, yung principle ng paragraph 2, bakit hindi niya mahirap tanggapin yung iniingi sa paragraph 1? Kasi kaya po, madali niyang tanggapin yung paragraph 1 kasi tinatanggap niya God's ordained. Yung gobyerno is God's ordained. So, ganun po yung correlation nila. Mahirap ka nga bang mahalin Pilipinas? Okay? Alam nyo po, itong tanong na to, sentimento ng hindi ko po alam kung millennial, kung anong generation. Pero yan po yung kabuuan na nararamdaman ng mga Pilipino, lalo na po sa darating na 2025 election. Ang paragraph 2 ay parang kabayo at karitela. Papaliwanag ko po sa inyo yan kung anong ibig sabihin ng kabayo at karitela. Ganyan po, mapapasin nyo yung kabayo, hinahatak yung karitela. Si Plato po, tsaka si Nelson Mandela, may sinabi tungkol sa indifference tsaka ang pagiging tahimik o yung tinotolerate natin yung mga bagay-bagay. No? Sabi niya, the price of good men pay for indifference, pagsasawalang bahala, to public affairs is to be ruled by evil men. Ang sabi naman po ni Nelson Mandela, fools multiply when wise men are silent. So kapag meron po tayong attitude ng indifference at saka pagiging tahimik, yung hindi natin gustong nakikita sa ating lipunan, lalo pong dumadami yan. Yun po yung pinaka-principle ng paragraph 2. Okay, kung ikaw ay mananampalataya at papasok ka sa gobyerno, dapat nalaman natin kung ano yung saklaw na kagagalawan niya, yung governance. Pangalawa, ano yung magiging qualification niya. No? Karamihan po ngayon, basta celebrity ka, pwede ka sa gobyerno. No? Basta marami kang views, nagtitrend ka, matatandaan ko yan pagdating ng eleksyon. Performance of governance, ano yung patotoo natin kapag tayo ay nasa gobyerno at anong klaseng impluensya na meron tayo. Parang isang tao na naghahanap ng isang trabaho, nagtatrabaho, at tinanong ng interviewer yung HR, bakit gusto mo sa amin magtrabaho? Siguro kung ako yung gobyerno, tayo yung parang ganun ang pagsasalarawan sa isang mananampalataya. Bakit gusto mong pumasok ng gobyerno? Kasi po sabi ng paragraph 2, it is lawful to accept and execute yung trabaho sa gobyerno. Ito po yung paragraph 2. No? Ang sabi po sa paragraph 2, medyo lalapit po ako, no? It is lawful for Christians to accept and execute the office of a magistrate. Okay? Ano po ang sabi? Tatanggapin mo, accept. Pangalawa, i-execute mo. No? Tapos sabi niya po, of a magistrate when called, kapag ikaw tinawag, thereunto. Tapos sabi po, in the management, ginamit yung salitang pagmamando or management ng whereof as they ought specially
Ano daw ang i-maintain? Nagmamanage, tapos nagme-maintain ng ano? Justice and peace. No? Tapos ang sabi po, ayon saan? According to the wholesome laws of each kingdom and commonwealth, so for that the end they may lawfully now, under the New Testament, wage war upon just and necessary occasion. So pag sinamarize natin, nakalabas na ang ating pag-uusapan. So ang pag-uusapan natin, Christian role involvement and influence. So nanguna, accept and execute. Pangalawa, management and maintain. At pangatlo, wage war. Nasusundan niyo po? Okay. Governance. Kasi papasok ka sa gobyerno eh. Kaya dapat meron tayong perspective do. Ano ba ang governance? Sistema ba o tao ang problema? System or people? Ano sa palagay ninyo? Kapag ang mananampalataya kayo nasa loob ng gobyerno, siya ba ang problema o yung sistema? Okay? Ang governance po is the act or process of governing or overseeing the control and direction of something. So, pag sinabi niyong nag-govern kayo, may process, may control, at saka may direction. Sa paragraph 2 po yan, dinefine ko yan kung ano ibig sabihin ng governance. Okay. Sabi po sa Ephesians 6:12, for we do not wrestle against flesh and blood, but against the ruler, against the authorities, against the cosmic power. Ano pa yun? Over the present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Ano daw ang kalaban? Sabi ni Paul. Ang kalaban po natin, hindi gobyerno. Yung espiritu na nasa loob ng gobyerno, bakit nagiging ganon ang performance ng gobyerno? Kung titingnan nyo po yan sa computer, yung hardware, yun yung nakikita nyong gobyerno. Pero paano siya pinapatakbo at ano ang mga kaisipan nila na pinatutupad, yung tinatawag na software. Yun po yung yun yung orientation nila. Okay? Kung titingnan ninyo po, ang kadalasang ginagawa ng gobyerno, nasa kaliwa. Pero ang sabi po ng 1689, chapter 24, paragraph 2, in the management of ano daw, they ought especially to maintain justice, peace, and the wholesome laws of each kingdom and commonwealth. So, ibig sabihin, ang minamanage ng isang mananampalataya kapag napapunta ka sa gobyerno, tatlo. Law, justice, at saka peace. So, ang ibig po sabihin, yung justice, peace, and law is sinasalamin kung ano yung katangian na meron tayong Diyos. Pag sinabi mong katangian ng Diyos, meron siyang hustisya, meron siyang batas na pinaiiral, at meron siyang katahimikan na pinapairal. Law, justice, and peace. Bakit muna batas muna ang dapat na una? Kapag may batas at pinatutupad ng maayos yung batas, saka lang po nagkakaroon ng hustisya. Tama ba? Pag nagkaroon ka ng hustisya, nagkakaroon ka ng katahimikan. Hindi mo pwedeng baliktarin na nauuning katahimikan, wala yung batas at saka wala yung hustisya. Yun po yung binabanggit sa paragraph 2. Okay. Meron pong mga katanungan dito, no? Sagutin natin. Can a former magistrate critic now becomes the object of criticism? Sa Tagalog, pwede ba yung pumupuna sa gobyerno? No? Pumupuna siya ng gobyerno na darating yung panahon, siya naman ang pupunahin. Pwede po mangyari yon. Kasi pag pinupuna mo siya, darating ang panahon, baka ikaw rin yung maupo sa gobyerno na yon. Baliktad din ang sitwasyon.
Okay? Pangalawang tanong, can a Christian be involved and participate in the office of magistrate? Yes, kasi nakalagay po yan sa paragraph 2. It is lawful. No, lawful. Binigyan din yung salitang lawful to accept and execute. Tapos pangatlo, how can a Christian join in the office of a magistrate? Sabi po doon, kapag kayo'y tinawag to accept and execute, ano po ang kanyang magiging trabaho kung ang mananampalataya ay papasok sa gobyerno? Ano po ang sabi? Magmamanage ka at saka magme-maintain ka. Ano ang i-manage at saka i-maintain mo? Justice, law, and peace. Malinaw yun, no? Sa paragraph 2. Paano niya gagawin? How a Christian will do it? Tanong sa number 5. According to the wholesome law. Hindi ka pwedeng gumawa ng diskarte mo. Hindi ka pwedeng gumawa ng sarili mong agenda. Hindi pwedeng kung ano yung gusto mo dahil nasa posisyon ka, yun ang gagawin mo. Ang gagawin mo ayon sa justice, sa law, at saka peace. Ano naman ang batayan na nasasabi mo nagpe-perform ka ng maayos? Ang sabi po sa Latin, Soli Deo Gloria. Ibig sabihin, ang magiging batayan mo, pag nagtatabaho tayo sa gobyerno, ay gino-glorify natin ang Diyos. Parating yun ang dulo ng pagtatrabaho natin sa gobyerno. Is it lawful for Christian to be involved in war? Opo, basta yung gera is based on just and necessary occasion. Corruption is contrary to law, justice, and peace. Tanong, candidates at various level of position in government and services, na may bahid ng korupsyon, iboboto mo pa rin ba sa darating na 2025 election? Iboboto nyo pa rin? Kung naiintindihan po natin yung effect ng paragraph 2, kita nyo, yung paragraph 2, pag pag-aaralan nyo maigi, may effect kung paano tayo mag-isip o mag-desisyon sa ginagawa natin. Actually, sa 1689, ang tawag po dyan, tama ba, Pastor? Liberty or conscience. Nakalimutan ko na yung chapter, pero doon mo siya makikita. Okay. Si Eco pala. Si Eco. Okay, ano po ang ibig sabihin ng corruption? Ito po yung isang problema ng government. Alam niyo kung bakit Kuya Manny, pinasok mo yung corruption? Kasi ang pinag-uusapan po natin, law, peace, and justice. Kapag nasa gobyerno ka at tinawag ka ng Panginoon, dapat hindi ka ganito. Hindi tayo ganito. Kaya lang nililinaw ko po kung ano yung kahulugan ng corruption. Dishonest behavior by those in position of power is a wrongdoing on the part of an authority or powerful authority through means that are illegitimate, immoral, incompatible with ethical standards. Corruption often from patronage and associated with bribery. Ano po yan sa paragraph 2? Sinasabi doon, ano ang ima-manage? Law, justice, saka peace. Okay, dagdag informasyon po. Meron po tayong tinatawag na Country's Corruption Index. Totoo po yan, nakabase yan sa Berlin. Lahat po ng bansa, sinusukat sino yung pinaka-corrupt. No? More corrupt saka less corrupt na bansa. At ang definition po ng CPI, ito po yung, meron po siyang grading, no? Na kung paano piniperceive ng public sector ang bawat bansa. It defines corruption as an abuse of entrusted power for private gain. Basta pag nakasapwesto ka, in-abuse mo yan, corruption na tawag mo doon. At ito po ang grading system, at ito po ang ranking ng ating bansa. Noong 2020, 34, 2024, 34, kaya ang ibig sabihin po noon, ang mga bansang may ganong grade, more corrupt, Philippines, Indonesia, Ecuador, less corrupt, Denmark, most corrupt, Somalia. Ano po ibig sabihin ng mga impormasyon na yan? Kung titingnan nyo sa perspective ng paragraph 2, at kung ang mga mananampalataya ay nasa loob po ng gobyerno, siguro yan 34, pwedeng bumaba. No? Pwedeng maiwasan ang corruption. Sa mga bumabatikos at hirap
magpapasok sa gobyerno? Kaya mo kaya kung ikaw ang nasa gobyerno? Hindi, ito po yung mga pumupuna sa ating gobyerno na kaya pumupuna kasi hindi naiintindihan po kasi yung implikasyon ng paragraph 1. Kasi sa paragraph 1, malinaw sabi doon, inordain ng Diyos ang gobyerno. Para sa akin, pag galing pala sa Diyos yun, sabit ka, sunod ka. Ganun lang po kasimple yung konsepto. Meron po tatlong quotation galing sa Matthew. Alam niyo po to, kapag kayo nagkikriticize o tinitingnan nyo ang baho ng iba pero hindi nyo nakikita yung baho ninyo, baka bumalik sa inyo yun. Sabi po ni Bob Dylan, do not criticize what you don't understand. At ang ordinaryong mamamayang Pilipino, ang sabi niya po, baka ikaw din maging corrupt kapag nakapwesto ka na sa gobyerno. Ang buod po ng tatlong magkakaibang tao, ating sa Biblia, pag pinagsama-sama niyo po, ito po yung pananaw na kapag ako'y sa loob ng gobyerno, pagiging totoo ba itong mga sinasabi na to? Okay, lawful to accept and execute. Ang accept and execute, isimplay ko lang po. Ang ibig sabihin po ng kapag tayo tinawag ng Panginoon sa gobyerno o governance, hindi po lahat ng mga mananampalataya o maski hindi mananampalataya na kapag pumasok sa gobyerno, magaganda ang credential, magaganda ang qualification. Pero kapag in-apply nyo yung paragraph 2, yung accept and execute, sa part po natin, i-define natin yung context. Saan ka ba tinatawag? Tinatawag ka ba sa barangay? Tinatawag ka ba sa munisipyo? May parati kang context, no? Pero kadalasan po, ito pa yung mga sample pala sa Biblia na makikita natin na nasa magistrate, si Moses, si Joseph, si Hezekiah, Nehemiah, tsaka si Daniel. At makikita rin po natin sa mga Kristiyano, C.S. Lewis, Jonathan Edward, William Wilberforce, yung nagtanggal ng abolition ng slavery, Abraham Kuyper. Pinakita ko lang po yung slide niyan na ay meron na palang mga mananampalataya maski nung Old Testament na nasa gobyerno. Okay, ito pong kadalasan ng problema doon sa accept and execute. Unang-una, nasa loob na sila ng gobyerno pero hindi nila naiintindihan kung paano nag-work yung batas. May problema yon kasi ang sabi po ng paragraph 2, accept and execute. Tatanggapin mo, pero hindi mo kayang i-execute. Ang requirement to, accept, at kaya mong gawin. Pangalawa, pwedeng, alam mo yung batas, pero hindi mo siya ine-execute justly. Instead, binabaluktot mo yung batas. Okay? O pwede namang qualified ka, pero hindi ka interesado sa gobyerno. O pwede namang qualified ka, kaya lang wala kang oportunidad para manalo. Makapwesto dun sa posisyon na yon. Kasi hindi ka celebrity. No? Hindi ka kasi celebrity. O pwede naman qualified ka, pero na politika ka, napagkaisahan ka hanggang hindi ka makapasok dun sa pagsisilbi sa gobyerno. Ano po ang punto nito? Ang punto po nito, hindi ang realidad po na kapag ang mananampalataya pumasok ng gobyerno, hindi pare-parehas ang entry point kung saan sila nagsisimula. Ang ibig sabihin na po na to, ipag-pray natin yung mga ganitong entry level kung paano sila nagsisimula. Okay, management and maintain. Pag tumitingin po ako ng ganyan, ibig sabihin, malapit na yung oras ko. Management and maintain. Ano ibig sabihin ng manage? Sa Tagalog kasi nagmamando. Pero kung galing po kayo ng nangangasiwa, pero pag nasa loob kayo ng kumpanya, maraming nakakabit na kahulugan, nagpaplano, nag-organize, nagli-lead. Diba? Pero pag yung ordinaryo, nangangasiwa. Pero ang sabi po dyan sa paragraph 2, hindi ka lang magmamanage, pananatiliin mo, maintain. Okay. Ano ang i-manage at i-maintain mo?
law, peace, at saka justice. Siyempre, magtatanong ka, paano yun? Paano mangyayari yung i-manage ko yung law, justice, at peace? Okay. Paano po gagawin ng Kristiyano? Ito po yung sinasabi ko kanina, gagawin mo yan according to the wholesome law, maintain peace, justice, and wage war. Natatandaan ko yung prayer meeting na may share si Brother Christian Ian tungkol sa, may napili siyang verse na kapag nagtatrabaho ka, maski hindi nakatingin yung amo mo, ginagawa mo ng maayos yung trabaho mo. Parang ganun din dito, no? Kapag ikaw ang mananampalataya at nasa loob ka ng gobyerno, maski hindi nakatingin sa yung mga government official, dapat ang ginagawa mo ayon sa batas, ayon sa katahimikan, at ayon sa justisya. So, ang sinasabi pong according to, hindi ka pwedeng yung sarili mong legal mandate or entitlement, sa English kung tawagin. Ngayon, pag sinabi po natin governance, ito po yung mga pwedeng application. Pwede kang government, pwedeng simbahan, pwedeng negosyo, business, pwedeng university. So, iba-iba po yung scenario. Kapag ang mananampalataya nasa loob po ng gobyerno, dapat Christian influencer siya. Alam niyo po yung Christian influencer sa social media. Pag sinabi mong influencer ka, marami nagla-like. No? Tsaka may trending. Ang ibig sabihin po noon, nakaka-influence ka kung paano mag-isip yung mga follower mo. Ngayon, kung Kristiyano yun, depende kung ano yung gusto mong i-influence sa kanila, lalong-lalo na kapag nasa loob ka ng gobyerno. Okay? Ano ang basis ng performance? Simple lang. Ano man ang ginagawa natin, parating nating i-glorify ang Diyos sa lahat ng ginagawa natin. Colossians 3:23. Okay? Yung mga sample ko po rito, kasi meron pong isang libro, hindi ko pa alam kung mananampalataya ito, pero ito po yung documentation, research, kung paano yung mga mananampalataya na pumasok ng gobyerno o sa magistrate, paano nila na-impluensya ng buong mundo. No, marami pong ebidensya na may kaugnayan ang ating pananampalataya at influence. Pati po ang Harvard, no, na-influensyahan siya. Okay, ito po sana maganda to eh. Kung i-benchmark sana ng gobyerno, yung qualification ng deacon, no, kung gagayahin nila to, magiging part ng leadership program nila, siguro yung corruption pwede bumaba. Kung hindi mawala, bababa. Kasi tinan nyo, above reproach, temperate, self-control, respectable, hospitable, able to teach. Kaya lang ang problema, iba po ang tingin nila sa gobyerno eh. Kasi ang tingin ng hindi mananampalataya sa papatakbo ng gobyerno, control lang. Wala po sa kanila yung sinasabing law, justice, at saka peace. Magiging ka kung ikaw ay nasa iba't ibang uri ng gobyerno. Kung i-apply nyo po yung paragraph 2, kung democratic ang gobyerno mo, communism, aristocracy, oligarchy, ano kaya magiging itsura mo pag in-apply mo? Pero at pinakamadaling intindihin po rito, si Daniel. Si Daniel po, monarchy, under King Darius siya. Pero simple lang po na hindi siya na-influensyan ng sistema ng law of the Medes and Persian. Ang sabi lang po dito, naka-highlight sa item, but they could not find no ground for complaint or any fault because he was faithful and no error or fault was found in him. So, ibig sabihin, talagang malinis po yung credibility, integrity ni Daniel. Nagre-reflect po yung love, peace, justice sa kanyang paninidbihan sa gobyerno. Okay, may verse po rito, Psalms 32, 82, 3 and 4.
give justice to the weak and to the fatherless, maintain the right of the afflicted and the destitute, rescue the weak and the needy, deliver them from the hand of the wicked. Sabi po sa Psalm 82:4. Pag in-apply nyo pa sa panahon ngayon, i-define nyo kung ano ibig sabihin ng weak, needy. No? Kasi maraming uri ng injustices sa Pilipinas. No? Dapat naiintindihan natin, sino ba talaga yung dapat tulungan? 2 Samuel 23:3. The God of Israel has spoken. The Rock of Israel has said to me, when one rules justly over men, ruling the fear of God. So ganun din po yung principle. Kapag namumuno tayo, ang magiging orientation ng value leadership natin, may takot tayo sa Diyos. Okay? Luke 3:14, ang sabi po dito, soldiers also asked him, and we what? Anong gagawin namin? Ito po yung nagbabaptize si John the Baptist. Tapos may mga dumapit. Anong gagawin namin? John the Baptist, merong sundalo na dumapit sa kanya. So sabi, he said to them, huwag kayong mangingikil. Do not extort money from anyone by threats or by false accusation. So, ang soldier po, representative ng gobyerno. Pero kung titingnan natin, sa bawat sangay ng gobyerno, maski ano ang itawag sa posisyon na ginagawa natin, ang tanong, corrupt ka ba? Nakikisama ka ba dun sa corruption system nung gobyernong kinagagalawan mo? Siguro pwedeng BIR, pwedeng Department of Public Highways, o pwede dyan lang sa bandang-bandang barangay. Okay, tatalon na po ako sa wage war. No? Punta po tayo dun sa application ng paragraph 2. Ganito po, pwede nyo pong nabanggit ko kanina, kung gusto nyo pong pag-aralan maigi, pwede nyo pong i-access to sa, ano tawag, Pastor? Technical. Technical. Ayan. So, may ilang minutes pa ako. Nakita po natin na ang framework ng paragraph 2 sa papatakbo ng gobyerno, 3. Love, justice, and peace. Pangalawa, nakita din po natin yung accept and execute. Na kapag tinanggap natin yung paninilbihan sa gobyerno, dapat may kakayahan tayong i-execute. No? Hindi yung tatanggapin mo lang, pero hindi tama kung paano mo siya ginagawa. Pangatlo, nakita rin po natin na kailangan marunong kang mag-manage at paano mo siya i-maintain. Pero anong itsura nun sa actual? Sabi po, so also by faith itself, if it does not have works, is dead. Paragraph 2, pwedeng information na nadidinig nyo ngayon. At pag lumabas tayo, hindi natin tinatanong na paano siya gagawin para maging works, para maging action. Naku, sobra pala ang liit, no? Actually, yung maliit na nakikita nyo, ito po yung nakalagay sa paragraph 1 tungkol sa public goods services. Tungkol sa tax, job, mataas na presyo, corruption, baha, traffic, mababang pasahod, at tungkol sa ating kalusugan, yung maliit na po yun. Kaya kung titingnan po natin, yung law, justice, and peace na sinasabi sa paragraph 2, paano mo yan i-apply sa problema na nakikita natin sa ating kapaligiran? Taxes, job, prices, corruption, fraud, traffic, salary. Paano? Paano gagana yung law, justice, and peace? Okay, gumawa lang po ako ng Excel sheet para maintindihan lang natin kung paano. Kunin natin yung tax. No? Yung tax lang, halimbawa. Sa tax po, pwede natin tingnan yung sa perspective ng paragraph 2, law, justice, and peace. Kung ikaw ay papasok sa gobyerno,
no? Kung ikaw ay manunungkulan o anumang serbisyo, kung tax ang pinag-uusapan, dapat aware ka kung ano yung mga batas na umiiral sa tax. Kasi, paano mo may deliver ng maayos kung hindi mo alam kung paano gumagana yung tax? Pangalawa, ano ang justice dito? Actually, ang injustice dito, maraming corrupt na government and even companies na hindi nagbabayad ng tamang tax. At tawagin nyo ba ang justice yun? Hindi. Ang tawag nyo doon, injustice. Okay, pangatlo, paano ka magkakaroon ng peace o katahimikan na napakataas ng buwis mo, pero yung buwis na kinukuha sa atin, hindi mo nakikita yung ganda ng serbisyo kung paano tumatakbo ang ating buhay. Hindi masyadong malinis ang lugar namin. Konti lang ang traffic. Hindi nagbaba. Ang sasabihin mo lang po dyan, gumagana yung yung law, justice, and peace. Sa baha, pwede rin kung ang problema ay baha. Pwedeng yung mga related na law na sino yung may mandate na gobyerno na may kinalaman sa baha? Pwedeng DNR, Department of Public Highways, no? Ano ang justice dyan? Ang injustices dyan, corruption. No? Karamihan po ng mga ginagawa natin ng man-made problem, produkto po na yung pagiging makasalanan natin. Ano po yung peace? Abay, hindi ka matatahimik kapag ang lugar mo kada umuulan, tumataas yung baha. Kasi ang tubig, no? Kasi ang tendency, baka ang gawin mo, yung mga gamit mo, ilalagay mo sa mataas, o kaya yung sasakyan mo, ipaparada mo sa mas mataas. Ibig sabihin mo lang katahimikan. Ganun po yung, ganun po yung pagsasalin ng concept ng paragraph 2 kung titingnan natin dun sa mga inirereklamo natin, yung mga pinoprotesta natin, kagaya po ng mga bagay na yan. Nakukuha nyo po? So, yung law, justice, and peace, yan po yung i-execute, yan yung i-manage, at yan yung i-maintain. Nino? No mga mananampalataya na nasa loob ng government. Okay. Balik tayo sa bayot karitela. Ang sabi ko kanina, ang paragraph 2 parang kabayo at karitela. Okay. Ang ginagawa ng kabayo, hinihilan niya yung karitela. Ang normal talaga, kabayo ang humihila sa karitela. Pwede rin mangyari yung karitela, hinihila yung kabayo. Metaphor, kung titignan niyo sa perspective ng metaphor, yung kabayo, yan po yung nire-represent ng yung sinasabi ni Pastor Noel na objective. Ito yung dapat, no? Yan po yung kabayo kasi ang ginagawa niya, yung influence niya, no? Bago pala sabihin, yung part naman pong hinihila niya, ito yung nire-represent ng anyo ng gobyerno. Ito yung mga problema na nakikita natin araw-araw sa ating buhay. Kasama po dito yung execution ng law, justice, and peace, and execution. Ibig sabihin, yung kabayo at yung part, dapat ang influence niya forward. Kung ano yung dapat, yun ang nasusunod. Yun yung nag-i-influence. Pero kapag ganito ang nangyari, ang nangyayari dyan, nagko-compromise. Yung mga nangyayari sa gobyerno, imbis na yung dapat na mangyari, natatabunan ka, nadulunod ka, hanggang mawalan ka ng pag-asa, tuluyang gusto mong patuloy na mag-rebelde at protesta. Ganun po yung nangyayari. Kung ano po yung idea, dapat ang idea, yung horse, yung mga principle na pinaniniwalaan natin, dapat siyang nag-i-influence, siyang nag-guide sa tamang direksyon. Hindi po yung nasa baba, na yung mga problema natin na hindi katuruan sa Biblia, hindi po siya dapat ang nag-i-influence sa atin. Okay, sa huli pong bago kayo magtanong, ito po yung application. Di ba sabi ko po sa inyo kanina, pwedeng napakarami nating information, information overload na pinoprocess,
Pero ang punto paano ba natin siya ginagamit? Lalo na sa context ng yung konseptong faith without work is dead. So, ibig sabihin, aksyonan natin. Kung ano yung mga impormasyon yan, gawa mo ng aksyon. Okay? So, ang isa pong naisip ko lang na paraan kung paano siya pinapaliwanag, ito po yung paragraph 2. Yan, informasyon yan. Yung accept and execute, information yan. Manage and maintain, information yan. Justice, peace, and law, hindi lang po natin na-discuss yung gera. Siguro sa susunod, mas konti yon, no? So, ang tanong, kung tayo papasok sa loob ng gobyerno, maninilbihan, saan ang problema ko? May problema ba ako sa accept and execute? May problema ba ako sa pagmamanage and maintain? Kagaya po ng mga si Manny Pacquiao, di ba? Naalala ko, wala siyang alam noon. No? Parang ang feeling niya, ano yung kakayahan ko para mag-manage? Kumuha po siya ng management. No? Nag-aral siya. Kasi sa tingin niya, kailangan niya para mapabuti niya yung serbisyo niya sa bayan. Okay? So, ganyan po yung, ganyan po yung application. Sinimplify ko po yung, actually, 90 slide yata yun eh. Pero yung buong diwa po, yung principle, ganon. So, ulitin ko yung principle. Ang sabi po ng paragraph 2, kaya po may paragraph 2 kasi naniniwala po yung ibang mananampalataya, hindi ka dapat ma-involve sa gobyerno. Nung panahon na yon, yung mga Anabaptist, sabi po nila, ba't ka mai-involve? Pinipersecute nga tayo ng gobyerno. So, ang sabi po ng paragraph 2, kung ikaw ay papasok sa gobyerno, you have to accept and execute it. Pinaliwanag ko po kung ano ibig sabihin nun. Tapos, i-maintain mo at i-manage mo ang peace, love, justice. Yun po yung framework. Yun po yung platform. Kaya kung ikaw, nasa BIR ka, o kung nasa ang party ka ng gobyerno, yun ang parating iisipin mo, yun ang mindset mo. Kagaya ni Daniel, na hindi siya nag-compromise doon sa gusto mangyari ni King Darius. Ano po? Yan ka muna, kuya. Hello. Okay, meron pa tayong mga 5 minuto, no? Baka meron magtanong. Siguro ako na magtatanong. Kuya, sa tingin mo ba ang isang pastor ay pwedeng pumasok sa paglilingkod sa gobyerno? Siguro hindi lang yung basta, halimbawa, empleyado ng gobyerno, di ba? Pwede naman. Pero, halimbawa, pwede ba siyang maging political figure sa ating bansa kung ikaw ay pastor? Ano sa tingin mo? Kasi pwede naman pala sa paragraph 2 eh. Kasi parang gusto ko na rin parang nag-iisip na rin ako eh. Hindi, ganito po yun. Unang-una, napagalaman natin sa paragraph 1, hiwalay yung trabaho ng Estado, tsaka simbahan. Kung ikaw ay pastor, nakapokus ka sa pag-administer ng simbahan. Kung nasa Estado ka, ang focus mo, nag-administer ka ng mga legislative na trabaho, sort. Ngayon, kung ang scenario 1 ganito, yun talagang nahihirapan buhayin yung pamilya. No? Talagang walang-wala. Ganong scenario, palagi ko, kailangan niyang kumita. No, kailangan niya kumita. Pero, kung kaya naman ng simbahan natugunan yung pangangailangan ng pastor, palagi ko hindi. Kasi nga, kung simbahan ka naka-dedicate, yun ang highest call mo, simbahan ka. At saka parang napakahirap gawin nung pastor ka at the same time nasa gobyerno ka. May pinapanood akong isang usapin tungkol sa mga politician na nakapwesto sa na may-ari ng
ng mga mina, mining. Ngayon ang problema pala kaya hindi ma-implement yung batas ng mining regarding sa environment. Kasi yung may mga ari ng kumpanya at saka yung nakaupo rin sa gobyerno, isang tao. So may may conflict, meron siyang vested self-interest na nagko-conflict. So ibig sabihin, kung pastor ka, focus ka sa simbahan. No? Ngayon, pero wala pa ako nakitang pastor na nag-resign Tapos pumunta siya ng full-time sa gobyerno. Wala pa yata ako nakita. Meron sigurong ganyan, pero ang tanong ko kasi kuya, hindi yung maging empleyado ng gobyerno Kasi kung empleyado, siyempre kung halimbawa, tulad ng example mo, medyo mahirap, hindi kaya ng simbahan na suportahan yung pastor. May nag-o-offer sa kanya na magtrabaho sa gobyerno at medyo mayroong nag-resign siya, pumasok siya ron. Pero ang gusto kong sabihin, political figure. Halimbawa, tatakbo ako ng pagka-mayor o tatakbo ako ng pagka-senador, congressman o presidente, malabo naman yan, palagay ko hindi naman siguro issue doon yung wala ako kasing pera rito, kulang yung kaya ako sigurado kampanya pa lang, kulang na yung pera mo kailangan mo na ng pera. So, pwede ba ang isang pastor na maging ganon, tumakbo ng Hindi ko po alam yung sagot honestly, pero may alam akong yung sa GIL dati. Yun ang pagkakaintindi ko Na dati, nasa ministry at pumasok ng gobyerno. Yun yung pagkakaintindi. Tago na lang natin sa pangalang Eddie Villanueva. So, sa tingin nyo, mahirap, malabo, or mahirap hindi pwede? Kasi yung mag-prepare ka lang ng sermon takaw isip na yun So, ibig nyo sabihin, pwede naman magre-resign. Resign ka. Hindi ka dapat maging at the same time pastor and mayor or pastor or congressman, no? So, ganon. Kasi meron ngayon congressman, tapos talagang pastor pa rin siya, nagpipreach siya pag Sunday. So, pag nandoon siya sa Congress, ang itsura niya, isang galit na tapos nagating doon naman, nangangaral ng salita ng Diyos. Hindi, yun lang naman. Baka meron pang gustong magtanong. Si Billy. Kung membro, pwede naman. Pangilan, 115. Ang ranking niya po. Ibig sabihin. Hindi, ang ibig sabihin po kasi 180 po yung bansa. So pang 115 tayo, 115 over 180. So ibig sabihin nasa most corrupt. Hello. Okay. Si Genesis. Okay, Pastor George. Director and Pastor George. Bakit sa akin? Ito si Kuya. Kasi nakalagay sa confession, under the New Testament, wage war upon necessary occasion. Nasaan sa New Testament yung wisdom ng waging war? Is it by the war of the flesh or the war of the spirit? Truth. Ang hirap naman ang tanong mo. Kaya Kuya, baka may sagot ka doon. Kasi yung tanong po ni Genesis, inadunan ko yung war Kasi sa New Testament, nakalagay sabi sa 2 Corinthians 10 verse 3-6. Hindi siya sa flesh. Ano 1 Corinthians? 2 Corinthians 10 verse 3-6. Sige, sandali para... Tapos, kasi natalakay ko na sa Sunday School one time yung war kaya
medyo kinakapa ko sa utak ko ngayon yung ano. Pero tingnan ko lang yung verse. 2 Corinthians chapter 10, Verse 3 verse to 3. 6. For though we walk in the flesh, we are not waging war according to the flesh. Yan ba yan? Yes. For the weapons of our warfare are not of the flesh, but have divine power to destroy stronghold. Saan ang tanong mo, Brad? Saan yung principle? Bakit sinabi ng yung second paragraph ng civil magistrate yun? Na we can wage war under the New Testament. Oo. Well, definitely hindi ito, ha? Kasi 2 Corinthians chapter 10 speaks of our war against the principalities, 'di ba? Against Ano sa Ephesians 6:12? against the ruling spiritual ruling in this Cosmic. world, and also sabi niya not against flesh kundi weapons of our warfare are not of flesh but have divine power to destroy strongholds. So it has something to do with the mind. It has something to do with truth and falsehood. So yung walang kinalaman to sa war, yung Spiritual war. yung war ng physical war, ha? Kung ganon, saan huhugutin ng civil magistrate na isang Christian yung principle ng war kung huhugot siya sa New Testament? Kasi- Or is it the general equity of the law? Yung sinasabi sa 1689 na kukunin niya yung principle galing sa Old Testament judicial. Sige. Kasi Kaya gani- baka may hindi. sagot ka dyan. Kasi tumalon po ako dun sa war kasi nahabol ko nga yung oras. Pero ang context niyan, ang context po ng paragraph 2, ulitin ko. Ang hugot niya, no, nung panahon na yon, kasi uso yung gera. Pero ang klase ng gera na tinutukoy, religious war. At saka may mga persecution. Actually, kapag tinignan mo yung war, ang tawag po ng mga theologian dyan, just war. J-U-S-T, just war. Ibig sabihin, kapag yung imamanage ng mananampalataya, ano yung imamanage niya? Peace, love, at saka justice. Kapag yun na-threaten, no, na-threaten yung bagay na yon, on a individual level at saka state level, magigera. Kasi kailangan protektahan mo yung katahimikan, batas, saka ano eh. Doon po nanggagaling yung context nung war doon. Pero meron pong reform na mananampalataya na ang view nila tungkol doon yung tinatawag nga nilang just war. Actually, si St. Augustine po ang unang nag-develop ng concept ng gera. Ang concept po ng gera nakabatay sa love your neighbor as you love yourself. Yun po yung basic framework, no? Para hanguin niya yung concept ng just war. Ang isa pa po, Jonathan Edward. Si Jonathan Edward po, meron siyang exposition sa First Kings chapter, nakalimutan ko na, pero yun po yung naging batayan niya kung ano yung ibig sabihin ng just war dun sa civil magistrate. Kasi po, pag nakikipaggera ka, ang theology ganito. Bakit ka makikipaggera? Pangalawa, paano mo gagawin yung gera? At pagkatapos ng gera, anong gagawin mo? Meron po ano yan, may theology, may detalyadong pinapag-aralan po yan. Yung war. Bali, ang question kay Pastor George, saan nga yan pinaghuhugutan sa New Testament yan? Yung mga conditions na yan, yung mga ano. Okay. Ang ano ko, unang-una, tama yung sabi mo kanina, na yung prinsipyo ng participation sa war o tinatawag na just war ay hinugot sa Old Testament. Halimbawa, Sa Old si Testament. Abraham ay nagkaroon ng military offensive doon sa mga yung ano tawag nito, yung mga umano doon sa kanyang pamangkin na si Lot, 'di ba? Lot, Nagkaroon sila ng military offensive. Ang daming mga hari nga 'yun kinalaban niya eh. Tapos si David, ganun din. Pero yung principle pa rin, just war. Ibig sabihin, hindi ito basta war lang to conquer a nation or to suppress or oppress a certain nation, but it is a just war to defend what is right
what is lawful. No, 'yun ang punto ron. Now, sa New Testament, walang masyadong clear, pero halimbawa, John 18:36. Sing Romans 13:4 lang na for he is God's servant for your good, the government referring to the government. But you do wrong, be afraid, for he does not bear the sword in vain. So, for he is the servant of God, an avenger who carries out God's wrath on the wrongdoer. So, in terms of principle, makukuha natin doon sa Romans 13 na there is the possibility na yung mga nasa government, maaring may mga Christian din doon, but they will be executing just war, sabi rito, as an avenger of God's wrath. No? Because there are those who are doing injustice against certain people. Pero in application to mas malaking gera, pwede natin kunin yun. And then, doon sa parable ng Panginoon, I think Luke 14, meron na, in some instances of the Lord's teaching, through parable and analogies, He was using army troops or war engagement to bring a point. Halimbawa, Luke 14:31-33, or what king going out to encounter another king in war will not sit down first and deliberate whether he is able with 10,000 to meet with him who comes against him with 20,000, and if not, while the other is yet a great off, he sends a delegation and asks for the terms of peace. So Jesus Christ used the war as an analogy Metaphor. for a certain point. Nang dapat daw nagpaplano ka bago ka gumawa ng isang bagay, nagpaplano ka katulad ng isang hari na bago siya papasok sa isang digmaan, titingnan niya muna, kaya ko bang labanan ito? Kaya yung punto nung binabanggit ni Kuya kanina patungo sa mga Anabaptist na talagang totally ayaw nilang mag-participate. Pacifist sila eh. Ayaw nilang mag-participate sa government. Ayaw nilang mag-participate sa anumang bagay na ganyan kasi karahasan daw yan. Eh, bakit si Jesus Christ? Ginamit niyang analogy, yung war, no? Pagdating doon sa issue ng planning. No? So, hindi naman ito prescriptive, descriptive. Dinidescribe niya yung bagay na yun. So, yun lang pwede natin sabihin pagdating sa New Testament. Pero mostly, Old Testament. yung Old Testament, yung just war. Na. Kuya, ikaw. Siguro, Baka may- Pastor, sa yung susunod na huling session, Submission to Authority, paragraph 3, medyo banggitin ko lang yung war. No, kasi isang malaking usapin yung konsepto ng gere. Oo nga. Pero sa totoo lang po, even yung just war, sa paragraph 2, malaki ang impluensya niya sa Geneva International Convention. Ginamit nila yung principle ng paragraph 2, paano ka makikipaggera. Actually, yung kay Hitler, yung Nuremberg trial sa Germany, ang principle na ginamit doon, just war. Nung yung mga tao ni Hitler na pinagpapatay nila yung ilang milyon na Hudyo, binigyan sila ng justice. Isa pa, Jen, kasi bigla lang bumalik yung lecture ko dati sa war eh. Naalala ko lang to. The Word of God endorses soldiery. Di ba? Halimbawa, when Jesus was asked by a soldier of what he should be as a soldier, ito yung kanyang sagot. Soldiers, Luke 3:14, also asked him, what shall we do? And he said to them, do not extort money from anyone by threats or by false accusation, and be content with your wages. Sabi niya doon sa soldier, do not. No? Hindi niya sinabing, umalis ka na sa pagsusundalo. So, ang point doon, if the Lord is not against a profession na pagiging sundalo, so by implication, he is also endorsing a just war. Di ba? Kasi kung halimbawa, bakit naman hindi pinagbabawal ng Panginoon yung pagpasok sa military? No, sabi pa nga niya, doon sa mga nasa military, wag lang kayo magpapa-extort, wag mang i-extort. No? Wag kang mag-i-extort sa mga tao. So, tanggapin nyo kung ano yung pinasisweldo sa inyo. Kasi, ganon. So, kung hindi niya sinabi, huwag kayong magsundalo. Bawal yan. So, kung hindi niya pinagbabawal yung pagsusundalo, hindi niya rin pinagbabawal yung just war.
Yun. Ang dami may tanong. Nauna si Ate Banji. Hindi ata tanong to. Baka ano Hindi to? po. Baka to batas. Inputs lang po ito sa mga gustong pumasok sa gobyerno. Na Opo. Oo nga pala, matagal kayo sa gobyerno, no? Ang pagpasok po sa lehislatura ay ang isa pong Kristiyano, gaya po ni Manny Pacquiao, ang alam ko na bill na inintroduce niya is the restoration of death penalty. Kasi nasa Old Testament po yun and deterrent yun para talaga sa mga heinous crime. Pero hindi, sa lehislatura po kasi gaya ng Senado, Kongreso, hindi, you cannot act alone. Diyan po is collective. Bago ko po kayo makapagbasa ng isang batas, lahat po, marami po kayong kakausapin to support your bill or your bill. Yung inihahain na batas. Hindi po pwedeng mag-isa lang kayo. Marami po kayong pakikisamahan. May numero po yan na i-endorse nyo sa plenaryo yung inyong batas at pagdidebatehan po yon. So at kinakailangan nyo po talagang makisama. May compromise po talaga dyan. Para bang, i-endorse mo to, tapos pag ikaw naman i-endorse ko, parang give and take. Ganon din po yun sa Senado. Kaya nga po si Manny Pacquiao, in fairness to the man, wala po siyang naipasa. During his 6-year term sa Senado, wala po siyang naipasang batas. Walang-wala po. At wala rin po akong nalaman na meron siyang nagawa. Doon naman po sa Kongreso, ganun din po yun. Lahat po ng yan, collective po yan. Kaya napakahirap pong pumasok ang Kristiyano dyan dahil magko-compromise po kayo dyan. Hindi po pwedeng, heto yung batas ko. O ayan, hindi po pwede yun. May kukumpinsihin po kayo. Mga may number po yan para mai-process yun. May mga first reading, second reading, third reading. Bago po yan maging enrolled bill. Tapos pupunta pa po yan sa Senado, mangukumpinsi po kayo. Yung pong death penalty, hindi po yan marerestore. Okay? Okay. At tungkol sa military, ang military po kasi dyan, hindi po primarily to wage war. Ang role po ng military, one is to protect the people. Number two, during emergency, yung po mga disaster. Ang number one po na tinatawag dyan, military. Ang peace and order po is the police. The police force is basically not military. It is basically, hindi ko makuha yung word, pero hindi po siya military. Hindi siya nag-i-engage sa pakikipaglaban sa Nasa peace and order po yan. And they are directly under the president. Hindi po sila ang military po, hindi lang po talaga yan to wage war. Po yan, pagdating po sa mga disasters, sila yung tinatawag. Ate, gusto ko lang i-clear yung war na sinasabi ko ay just war. Hindi lang basta war. Ngayon, may tanong lang ako kay Kuya. Kasi binanggit mo kanina binanggit na natin kanina. Mabilis lang kasi wala tayong oras Yung, ano ba ang problema, tao o sistema? Kasi katulad ng binabanggit ni Ate Banji kanina, walang naipasa. Hindi naman ibig sabihin ni-endorse mo si Manny Pacquiao na Kuya. Wala naman, Pero ang punto ron, wala siyang naipasa dahil nga ganito ang sistema. Ano sa tingin mo? Ang sistema ba ang problema o ang tao? Actually, yung sistema o tao, sistema o tao, ano ba yan? Itlog o manok? Parang ganon. Parang ganon ang problema. Pero actually, ang scripture po, pag tinignan nyo yung pananaw niya, nakapokus siya sa tao. Ang binibigyan niya po ng diin, yung pagkatao mo, yung puso mo, at saka karakter mo. Nung ako po ay nagtatrabaho sa mga corporate na mga kumpanya, kapag kumukuha po kami ng tao, ini-interview mo, ang binibigyan ng diin, skill. Leadership training. Kasi parang may added value ka dun sa Pero bihira po yung binibigyan ng emphasis yung karakter, yung integrity. Naalala ko pa ko,
nung nabubuhay yung nag-share sa akin ng gospel, si Brother Flor Ladronio. Naging ano po siya, Vice President sa Ayala, Integrated Microelectronics. Nagkukwentuhan kami. Ang tanong ko sa kanya, pare, bakit ka kumukuha ka ng purchasing ng mga tao na walang experience? Bakit hindi yung marunong na? Para hindi ka mahirapan. Ang sagot niya, alam niyo kung ano, kaya ako kumukuha ka pa siya ng bago. Madaling turuan yan. At saka honest. Yung mga matatagal ng may experience, nako, marunong manggulang yan. Alam niya kung paano lumaro sa sistema. So, ang pinaka-importante po talaga, tao, sumusunod lang po yung yung sistema. Tao muna tapos sistema.